nung grade 2, like nag-shift ako from public school to private. So syempre mga social yung mga bata. Pero that time syempre hindi ko naman alam. Pero like parang alam ko lang meron akong Game Boy. I think ito yung first person na naging best friend, masasabi kong best friend slash crush. Kasi babae to. Pero tanda ko tong moment na to na sabi niya, alam mo ba yung Pokemon? Parang ganun. Sabi ko, hindi ko alam ano yun. Tapos binigyan niya ako ng bala. Mm. Pokemon Yellow. Kasi sabi niya, may Game Boy ka, magdadala ako ng bala. Like, laruin mo to. Tapos nagbago buhay ko. Nakatulong. Feeling ko nakatulong yun for something. Ewan ko, I don't know. Yung sa development ko in a way. So yun. Diba? Sabi ng mga matanda, ano? Sabi ng mga matanda, wala daw mabuting nadudulot yung gaming. Yan, no? Tingnan nyo si Sign. Parang insulto yun, Parang ano yun, Parang may backhand insult. Tinan si Sign. Wala na itulong ko. Tinan siya, Hello, everybody. Hi, everybody. You know who it is. Sign. Hindi ako si Sign. Siya si Sign. Nasaan ba siya? Yeah. XYNN, Kaliwa. DSIGN. Ako si Aldous, ALDOUS. Kilala nyo na. Sabi. Ayun. Kailangan mo, wait lang. Naglaro ka na ba ng-ML? Alam mo ba yung context nun? Yes. Actually, Okay. I tried. Kasi, syempre, it's bound to happen na magkaroon ako. Kahit medyo prejudiced ako sa mga mobile games. Hey! Ano problema sa mobile games? Alam mo yung common thread na sasabihin ng isang tao na gamer sila. Tapos mobile games lang yung nilalaro nila. Well, medyo counted yun, right? Depends kung anong klaseng gamer, you know? Casual gamer. May hardcore gamer. Hindi, Sign. Gamer ka Pro kasi gamer. meron kang Switch. Yun. Yun ba yun? Dahil sa Switch. Okay? Dahil sa Switch ka gamer. Paano kung may Switch siya pero nilalaro lang niya Animal Crossing? Sa tingin mo, like, sa tingin mo ba, like, papasok ka sa definition mo ng gamer? Interesting. Holy, nagtatangent na tayo kagad. Wait lang. Before everything, welcome to Midnight Crisis. Itong ginagawa namin dito. Magtatangent kami kagad. Di pa kami nag-introduce. Yeah. Okay, going back dun sa Welcome, tangent. guys. Animal Now, going Crossing. Okay. I don't think ewan ko. Feeling ko ang definition ko ng gamer is someone who does it like hindi siya professional competitive pero competitively. Kasi merong mga Okay. oh man. Kung yun yung grounds ko, parang mas pasok ngayon sa parameters ng gamer yung mga nag-ML. Which is, para sa akin, hindi para. Okay, competitive, pero Okay. meron din akong, gine-gatekeep ko din yung ibang ginagamit na parang gadgets. Like, console, PC. Interesting. Kasi, ko, mobile phones isn't necessarily used for gaming. It's a more accessible. Well, not only, right? Yun yung idea. It's more accessible. Oo. It's more accessible na parang, after mo mag-text, I mean, wala na rin ata nagte-text ngayon. After mo mag-message, sa mga online message, something, pwede ka bumalik sa home screen tapos pindutin mo yung laro. So, yun. Para sa akin, man, ang gulo ng ang gulo na kagad ng everything. Kasi, technically, PCs are like that too. Na maraming ibang pwedeng gawin sa PC. If anything, nauna ang PC sa internet bago laro. Kesa sa mobile phones. Pero ewan ko, hindi ko alam eh. Siguro na yun. Ako na yun as a person na parang, okay. PC and console person ako. Although, wala na kaming existing na console ngayon. Although, dati ang dami naming consoles. PC person ako, PC gamer ako. Therefore, I do not think na gamers yung mga controversial hot take. Yung mga mobile users. Well, yung mga kung exclusively sa mobile ka lang naglalaro, hindi ko masasabing gamer ka eh. Lalo na kung nilalaro mo Roblox lang. Iyay.
I mean, papasok yun. Casual gamer ang term. Kasi gamer sa akin is an umbrella eh. Gamer kasi naglalaro ka. Or parang mostly yun yung hobby mo. Gaming, so gamer ka. Pero I get what you're saying. May specific na like, imahe ka ng person pag sabi mo, I'm a gamer. So, like may PC, may ganun-ganun. Ganun din ako before. Don't get me wrong, ganun ako before na, hindi ka gamer. Pero I feel like mas lumuwag na ako sa definition, I guess. Pero kasi sa'yo, may subset ka lang nung hobby or ng isa lang ibig sabihin nun, sign. Kung bakit lumawak yung definition mo ng gamer. Ibig sabihin, hindi ka na hardcore gamer, pre. Oh, no. Yeah. I feel like dati talaga, nung simula ng bata ako, like, most of my days talaga, naglalaro lang ako. sa loob ng bahay. So I feel like sobrang lakas ng loob ko na, I'm a gamer, hindi kayo gamer. Ang sarap ng feeling na yung Game Boy Advance, kailangan pang itapat sa araw para makita mo yung screen. Ganun may Game Boy mo? Yun yung unang version ng Game Boy Advance, diba? Yung walang backlight. Oo, wala. Yung kailangan mo pang sinaga ng araw. Yeah. Yung mga susunod kasi meron ng backlight. Yung akin yung Game Boy Micro, kung alam mo yun. Game Boy Advance siya na sobrang liit kasi as in sobrang liit lang niya talaga. Pero ayun, dami ko nalaro dun. Fire Red, syempre mga Pokemon. Actually, Pokemon games, Pokemon Bakugan. Bakugan ba yun or ano? Basta yung game na basta astig. Bidaman, ayun. Bidaman. Battle Bidaman. Yes, may game na sa GBA, sobrang talagang nakadik ako. Kasi may customization game eh. Meron din yung nung bata kami, ang console namin is family computer. What the heck? Oh, Famicom, NES. I think lahat yata tayo. Hindi naman lahat. Okay. Hindi lahat ko. Pero generally, lahat yata ng tao nakalaro at least at one point sa buhay nila ng Super Mario. Sa NES. Yung parang 8-bit, yung luma pa. Tapos yung at one point or another, malalaman mo na bata ka pa lang, meron ka ng gamer blood. Kapag merong isa sa household nyo na either marunong mag Infinite Life sa Mario or yung pupunta ka doon sa taas. Doon ka sa taas ng Yes, para mag-skip ng level. Basically, mag-skip yung level. Ayun. Kapag aware ka doon, ibig sabihin may gamer blood ka. Tapos, gamer blood. Tatanda ka na parang meron kang nasa genes mo na yung pagiging gamer. Ayun. Do you remember kung yung first game na nalaro mo? Like yung first ever game na parang namulat ka sa video games. Okay, video games. Yeah. Feeling ko Pokemon siya. Tapos Gen 2 siya. Kasi naaalala ko si Lapras. Lapras, yeah. Yung sa intro. So yeah, Gen 2 yun. Yun. Gen 2. Pero hindi sa akin yung console. Nang hiram lang ako. Pero, ang pinakaunang nilaro ko na sa akin talaga mismo yung console. Or hindi sa akin, sa amin ni Kuya kasi sineshare namin. Pokemon din. Sapphire. Or Ruby. Sapphire. Basta Game Boy Advance. Basta Game Boy. Pero kasi, marami pa kaming... Ay, wait lang. Yung pinakauna, like pinakauna na naaalala ko is sa family computer yun. Ano yun? Ano siya parang circus type yung game tapos medyo mahirap siya. Oh, yung may layon yung tumatalo-talo ka? Yeah. Yes! Bro, I feel like... yes, alam ko yung game. I forgot ko nung title ng game na yun. Pero yes. Nun. Tapos yung sound effects fire. Oh, yeah. Na-unlock mo. Sobrang hirap dun eh. But, man. Feeling ko pag type natin Circus NES, lalabas yung pangalan nun, right? Sobrang nun, like, ang catchy. Maganda yung graphics, okay? Like, for that time, like, ang astig nung fire na graphics, Circus game NES. Wait nga, masearch ko. Circus Charlie. We're doing it live. Circus Charlie, oh my gosh, yes. Bro, sino gumawa na to? Nintendo ba yung gumawa? Konami! Wow, Konami. Ang cute tong game na yun. Super. Yes. Pero actually, ang Gamer Blood, man. I think,
yung gamer blood ko is nanggaling kay mami kasi hindi mahilig sa game si wow. daddy. Si mami yung sobrang addict sa sa Mario. Tapos Aha. ang isa pang nung nagkaroon kami ng feeling ko meron na kaming PS1 dati pa. Kasabay siya ng Famicom, I think. Pero nung dun sa PS1, meron tatlong like may tatlong paboritong laro si mami, tapos dahil yun yung tatlo niyang paboritong laro, nagustuhan ko rin yung mga larong yun, which is Spyro, yung dragon. Spyro, yeah. Nalaro ko yun, yung remastered nga lang recently. Yung first one natapos ko. Tapos Pretty good, yeah. Good game. Tomba. Tomba ba yun? No, shot! Wait, alam mo rin yung Tomba? No way, man. Bro, ayoko mag-react ngayon, okay? Kasi like, medyo, di ba sa low energy, pero I'm just chill nga, okay? Gusto kong sumabog kasi yun yung favorite game ko of all time. Ang cute ng I'm not Tomba joking, eh. I'm not kidding. Tomba 1, Tomba 2. Hindi ko Kasi alam 2 yung kung akin. ano. Hindi ko alam kung 3D siya ano. or 2D? 3D. Tomba 2, bro. I think ano tayo, brother from another mother. Magkapatid tayo. Holy. Dude, legit yung Tomba 2. I think yun yung canon event ko sa buhay. Okay? Yun yung nag-change ng hanggang ngayon. Speaking of tamang topic. Pagkata segue. Hindi, Pero bro, pati Crash Bandicoot. I mean, yun yung tatlong paborito. Bro, same ba tayo ng ng pamilya or something? Yun yung mga laro ko eh. Sa PS1, kasi kami may PS1 eh. Pero walang Spyro. Yung Tomba 2, yan, Crash Bandicoot, Mega Man, may Mega Man kami. Actually, hindi Silent Hill. ko ever makalimutan yung boses ni Aku. Oo. Burbuga. Parang ganun yata or something. Siya ba yung nagsabi ng ano yun? Uka is free. This cannot be. Oh, he's free. Oh, yeah. Sobrang Crash bata 3 ko Crash nun. 3. Sobrang bata ko. Crash Bandicoot 3, Warp yun. Warp! Alala ko pa rin hanggang May intro pa yun, di ba? Created and developed by Naughty Dog. Tapos may create... Bro, like, ano na yung memory? You know, like, tsaka yung crash. Kasi yung lumalabas na ulo, right? Before mag-start yung level, you know? Di ka makakalimutan na before Temple Run and before Subway Surfers, Crash Bandicoot did it first. Crash Bandicoot, like, fucking hard as hell, though. Oh, legit. Kasi may mga Precise bomba dun sa platforming. May mga bomba Yeah, may mga dun bomba, yeah. sa hinabol ko nung Bro. boulder. Pero at least I can't move on sa Tomba. Like, what do you remember? Actually, the thing I remember about Tomba is na-stuck ako, pati yung nanay ko, sa isang level. Tas hindi na kami naka-move. Do you remember kung anong level, okay? Hindi. Sobrang Hindi. sobrang tagal. Ang naalala ko pa is, kasi merong pawn shop yung extended family namin before, tas si mami yung nag-handle ng pawn shop na yun. Tapos dahil pawn shop yun, sobrang dalang ng mga tao na dumadating para magsanla or tumubos nung nila, jewelry or cellphone, ganyan. So, ang daming free time ni mami. So, pumupunta kami ni kuya sa pawn shop para mag PS1 kasi dinadala ni mami yung PS1 sa pawn shop. Wait, so hindi sa inyo yun? Sa amin yun. Sa amin yung PS1 okay, sa amin, pero akala ko hinihiraw niyo yung mga nagpaano. kumbaga shared namin yung yung pawn shop. Pero yung PS1 sa pamilya namin, I think. I'm pretty sure sa sa ibang tao pamilya. yun na ginagamit nyo lang hanggat hindi pa nila. Pinoprogress namin yung level. Tapos pag... So, bakit parang ang layo ko na sa level na to? Tapos na. Tapos na. Ayun. Ang cute nun. Bro. Okay, di mo pala masyadong tanda kasi dude, legit, yung Tomba, like, ano sa akin yan, very fond memories. Hanggang ngayon, mag-release sila ng bagong Tomba, or i-re-release, di ba remaster? Parang, hindi remaster. Ang remaster kapag na-release Modern na release ulit. Sa this year, feel ko delayed eh. Hinihintay ko siya eh. Damn. Kasi last year pa siya in-announce, Tomba 2, bro. Release na yung 1 sa, PS4 console, sa Switch, ganun. Pero yung Tomba 2, yun talaga yung, doon ako talaga like, as in talagang 100% ko yun. So, completionist. Legit, ganun, hanggang ngayon, like, yun yung endless, yun yung top 1 game ko. Legit, no joke. Yun yung game ko na, i-stuck mo sa island, like, kaya ko siyang laruin over and over again. Na hindi ako magsasawa. Kasi I feel like yun yung, yun yung game eh. It speaks to me.
So nagulat ako when you said that na naglaro ko to. Like, oh my God. I think magkapatid tayo. Pero Atin, guys, kahit hindi nyo laruin kasi mahirap na siyang ma-access ngayon, especially considering na sobrang tagal na nun. Or ewan ko, siguro madali kasi may emulators and stuff. Check nyo yung gameplay ng Tomba. Tomba 2. Tomba 2. Tomba 1 is good din. Natapos din yun. I feel like same tayo ng nanay din. Ang weird. Kasi yung mother ko, yun din yung nag-ano sa akin. Meron kaming routine before bago matulog. Sa amin kailangan after na. Kailangan After matulog? After matulog. After mag-siesta. After mo kumain ng tanghalian. Kailangan mo muna matulog bago ka makalaro ng PS. Ano ba yun? Interesting. Kaya napilitan kami ni Inisip ko Kuya na ganun din matulog. routine ko dati. Alam ko parang bago matulog or after. Basta natatanda ako pagising ko ng, tanghali. Nakikita ko naglalaro mother ko ng like Tomba, yun yung dati, tinatry namin tapusin. Or minsan bago matulog, naman yung mag-DS, kasi ka-DS kami. May mga puzzles, yung sa Professor Layton, kung alam mo yun, kung alam yun ng mga nakikinig. Yun, usually like parang tinatry namin tapusin bago matulog or a few puzzles before. Nagigig out na lang kami design dito. It's just something na like, okay, like parang, actually, on topic siya kasi tuli ko lang a bit. Itong mga ganitong experiences kasi, pwede natin ma-classify. Pwede siya mapasok sa umbrellas like, na-mold yung buhay natin sa mga ganitong experiences, right? Yes. So, in other words, like, pwede siya masabi as mga canon events natin. Yeah. Na yun nag-shift ng aming direction sa life. So I guess yun yung topic for today's video or /audio podcast episode. Canon events. Maganda siya term actually. Like, thank you sa Spider-Verse for introducing yung term na yun. Pero merong parang philosophy behind it na parang it's not a 1:1 correspondence. Hindi siya the same kasi syempre may fantastical elements kasi superhero movie yun tas animated. Parang ganun din yung like may pinaghugutan yung canon events na parang concept or kung original concept man yun on the writers end or actually hindi lang writers, comic kila Jack Kirby, hindi ko alam kung si Jack Kirby or kay Stan Lee pero dun sa creators, kung dun sa storyline na yon ng Spider-Verse, meron siya kapareho na philosophical parang idea na ayun nga, merong mga canon events sa buhay natin na parang yun yung need na mangyari or need mangyari. Parang siya hindi siya total predestination. It's more of meron lang talagang events na need mangyari. Anything other than that is ayun na yung hawak ng free will. Interesting. Ayun. I feel like yung canon event kasi na ginagamit ngayon colloquially, ang alam ko is like parang meron lang life-changing event na nangyari sa buhay mo. May nexus event basically, ka sa parang buhay. tapos sasabihin, canon event ko to, men. Canon event ko to. Parang gano'n. Or, magiging canon event mo yun. Pero dun sa story kasi within sa Spider-Verse, like parang kailangan mangyari to. Kailangan mamatay yung uncle mo. Or yung best friend mo. Or para sa buhay mo. Which, by the way, hot take, ewan ko mong medyo may issue ako sa plotline na yun sa second film. I didn't like that actually. Medyo, I don't know kung anong gagawin sa third film. Hopefully, like, kasi ang theory ko right now, hindi totoo yun. Kasi that would be so unbelievable. Character-wise, basta. Anyway, punta tayo sa tangent na naman sa Spider-Verse. Pero, wait lang, ano yun? Issue sa second film. Mabilis lang, ano yun? Oo. It just medyo, sa lahat ng Spider-Man, sa lahat ng universe, across the, isa lang si Miles Morales. Si Miles Morales ay yung only person na nag-question to the point na nag-rebel against dun sa ganong idea of like canon events. Especially if natutunan mo or next atag dito, yung idea na may ibang universe other than yours. I feel like mas maraming tao, mas maraming Peter Parkers, mas maraming Spider-Man na hindi i-accept yung idea na yun na kailangan mamatay nitong taong to sa buhay ko para maging ganito ang tao.
yun lang, sa sobrang daming tao doon, like si Miles Lane nakaisip noon na messed up yun, yung may sabi niya, di ba? You know, that's messed up, right? Sabi niya. Yeah, I don't know. Like parang, I guess yung buong, basta marami pa akong plot issues. Ayaw mo na mag-tangent doon eh. Pero I'm waiting kasi sa third one, you know, hopefully to wrap Actually, yung story up. tas yung cliffhanger nung 2, what the heck? Yeah, yung cliffhanger. I remember yung sa moment na yun sa cinema kasi nanonood kami ng kapatid ko. At like, lahat kami, kasi ako alam ko ng ano siya eh. Alam ko ng may third film pa eh. Pero I think hindi siya ganun common knowledge kasi nung lumabas yung To Be Continued, as in no joke, minsan ko na ito ma-experience, yung buong theater kasi halos puno eh. Oh, gumano lahat. So natawa kami lahat kasi after, you know, parang lumabas To Be Continued, tapos lahat nag-react. Tapos parang, oh yeah, okay. Kasi lahat invested na eh. Parang okay, paano ito matatapos? Oh, di pa pala tapos. Actually, yun yung ano doon, yun yung medyo weird doon na parang slight nagiging cash grab yung atake kapag ganon. Kapag Yeah, risky kapag cliffhanger ending. Risky. basically, yun. So yun, back to canon pero yun, events. going back. Pero basically, ganun, we're using yung term of canon events like parang mga, basically life-changing events. Hindi siya bad or good, like yung na-feel mo lang na if hindi to mangyari or hindi to nangyari or if this didn't happen sa buhay ko, iba yung trajectory ng buhay ko. Yeah. Parang, basically yun lang yung parang broad using lang. Parang, cute canon event. Spider-Verse, YouTube algorithm. Yun lang. Si Samuel Lentorme, no? Okay, so yeah, parang, so yun lang. Daldala lang tayo a bit. So, I guess yung naging canon event ko actually, balik tayo kasi may sinabi ka na something. Yung gamer, actually ang ganda nung ano mo, ang ganda nung topic. Kasi dito planado guys, okay? Planado lang yung ng topic namin. Pero Doing it live. kung paano mag-segue, ano na yan? Skills na yan, man. Skills, Elite gaming skills. Di, pero like, I think ang first naging feel ko canon event ko nung grade 2 ako. Kasi may Game Boy, may Game Boy, like may pinadalang Game Boy, yung balikbayan, di ba? Balikbayan box, so may Game Boy, like wow. Ang unang laro ko doon, I think Batman. Sa Game Boy Color, so mas luma pa siya. Kailangan mo ng baterya. Kaya apat na baterya pa yung sa likod. So nung grade 2, so yun yung laro ko, like Batman tsaka Mario Gallery yata, Mario Gallery 2 or 3 or something. So nung grade 2, meron ako naging kaibigan, nakilalang kaibigan kasi lumipat ako eh. Nag-aaral ako sa public school. Ito lang yung isang beses ko nag-private school sa buong elementary life ko. Hindi, actually, bago ako mag-senior high, kasi senior high, di ba, like, K-12, nagkaroon ng voucher, so, nagkaroon tayo ng, maybe ako pero nagkaroon ako ng opportunity na mag-private school nung senior high. Kasi may voucher. Ano yung voucher? Oh my gosh, di ba okay, wait lang. Di ba same tayo ng batch? Basically, ikaw yung first year mo din naging... okay. First, ano? Ang voucher program kasi, kung I think grade 9 or 10, basta pag nag-graduate ka yata na public school ka nag-graduate, pag mag-enroll ka ng grade 11, sa private school, tutulungan ka ng government, bibigyan ka ng stipend or something, parang bibigyan ka ng like certain amount na sasagutin ng gobyerno. So basically, parang hindi yung buong brunt nung sweldo, nung buong brunt nung tuition yung basically, hindi na, actually, lagpas half nga eh. Ng tuition is sasagutin nila. Parang ganun. So, yun yung nangyari sa akin kasi, you know, public ako nag-graduate sa So, basically yun lang, maliit na tangent lang. Going back sa So, ayun, like, nung grade 2, like, nag-shift ako from public school to private school. So, syempre, mga social yung mga bata. Pero that time, syempre, hindi ko naman alam. Pero like, parang, alam ko lang, meron akong Game Boy, right? So, sinabi ko, syempre, nagkwentuhan. I think ito yung first person na naging best friend, masasabi kong best friend / crush. Kasi babae ito. Siya yung nag-introduce, magkatabi kami sa likod. I think magkatabi ba kami? Tapos, I remember, hindi ko lang kung but ang una niyang sinabi sa akin, or ang mga, grade 2 pa yun, men. So, natatandaan mo ba yung grade 2 na buhay mo? Pero may mga fragments lang. Meron ako naalala, pero hindi grade. grade Napag-usapan na natin actually. Naiyakin ako ng grade 1. Yun. Oh, yeah. Pero like, alam mo, di ba, may mga fragments lang. Hindi mo natatandaan yung buong event. Parang moments lang. Pero natatanda ko itong moment na to na
Sabi niya, alam mo ba yung Pokemon? Parang ganun. Sabi ko, hindi ko alam ano yun. Nag-stick yun sa akin kasi parang feeling ko, hanggang ngayon nare-remember ko pa like years, decades later. Kasi parang, ewan ko, may something about that na like, siya nag-introduce sa akin sa, hindi lang sa Pokemon, pero doon sa idea of like, gaming. You know, hindi lang siya yung parang mindless na like, parang Mario lang. May story sa games, basically. Yeah, Alam mo yun? yeah. May something more doon. So like, parang sinabi niya, oh, ganito, ganito, ganito. Tapos binigyan niya ako ng bala. Mm. Pokemon Yellow. Kasi sabi niya, may Game Boy ka, magdadala ako ng bala. Like, laruin mo to. Tapos nagbago buhay ko. Literal, no joke. I feel like because of yung sa Pokemon na yun, Actually, yun nga yung nakakapagpabago ng mga... yung reading comprehension ko sa English, like, mas na-expose ako early, na hindi impose yung English, you know, like, kumbaga, like, talagang on my own volition na nilaro ko siya. Feeling ko nakatulong yun for something. Ewan ko, I don't know, yung sa development ko in a way. So yun, diba? Sabi ng mga nag-shift na yung matanda, ano? Sabi ng mga matanda, wala daw mabuting nadudulot yung gaming. Yan, no? Tingnan nyo si Sign. Parang insulto yun, Parang ano yun, Parang may backhand insult. Tinan si Sign. Wala na itulong ko. Tinan siya, As evidence na wala kayo tulong. Meron. Ayun nga, actually. Actually, medyo tangent din yun. Yung parang discussion about sa effects ng video games. Pero, ayun, kumbaga, well, ito. Meron din akong ganong canon event na parang nagbago ng trajectory ng buhay ko papunta sa ito na yung gaming mo. Dito na So, magka-start. gaming din sa'yo? Gaming... Nung bata ako, oo. Ay, hindi. Actually, hindi na siya medyo bata. Ang pinaka naaalala kong canon event na merong kinalaman sa gaming or at least parang competitiveness ko sa gaming is Ratatouille na laro sa PSP. Ano ba yan? No way! Ratatouille. Tapos, hiniram kasi ng tita ko yung PSP ko. So, kasi nabobore siya, tas ako parang reluctant pa akong ibigay sa kanya, ipahiram sa kanya. Hindi ko talaga makakalimutan to. Madama daw ng bata, so naintindihan ka. Tapos, ang nangyari nung nung pinahiram ko ganyan. Tapos nasa isip ko na kagad, marami akong laro sa PSP. Laruin mo na lahat, wag lang Ratatouille kasi yun yung naka-lock in ako sa sa Ratatouille. Lahat like kinukumpleto ko. Like yun yung kino-completionist run ko na na laro for some reason. I mean, ilang taong kanya na-remember mo ba? Hindi ko maalala kung ilang taon ako nito. Siguro around the time ng release nung Ratatouille na movie. Kasi I mean, ba't ko sinabi yun? I mean, malamang around the same time. Yeah. Pero yun, so pinahiram ko, sinabi ko, sana laruin yung mga Tekken or something, ganyan. Kasi at that time, or in that period, as in months on end, Ratatouille lang nilalaro. Kinukompleto ko lahat. Tapos kailangan 3-star lahat ng levels, ganun. As in, That's completionist talaga. Oh. Tapos, anong nangyari? Gumawa siya ng new game. New save file. Tapos in-overwrite niya yung save file ko. That sucks. Yung existing kong save file. In-overwrite yung gasto. Nasa probinsya kami nun, tapos iyak ako ng iyak. Tapos nagagalit ako na. Kasi all my life's work. Kasi bata pa ako nun. Ayun. Na parang, ayun. Yung nasayang yung lahat ng progress ko. Pero ayun, actually yung sa gaming sa as a whole, si Mami talaga yung nag-open sa akin sa gaming kasi ewan ko kung thank you sa parents natin. I feel like open sila, yung generation nila enough na bigyan tayo ng, kasi may ibang parents na strict, diba? Or may ibang parents na, hindi afford yung gaming. Yung kahit Game Boy, ganun. Brick game lang yung kaya. May mga, yung brick game, yung sa palengke na bibili. Ano yung brick game? Yung mo? Yung parang, shape siya ng Game Boy, pero yung mga laro niya parang yung Tetris lang, or yung karera kotse na, Okay. Man. Well, pero gaming din pala mo. Nakakatawa din dun is, yung PSP namin is
meron siya ng mga brick game. Meron siyang app na hindi ko alam kung ba't pinalagay namin yun na, alam ko naman bakit. Kasi sobrang mahal na mahal namin yung Pokemon to the point na nagtatanong kami palagi sa Circle C kung meron Sure kasi din. Okay. meron Ako din, doon ako bumibili ng bala, mga like, walang kwentang bala na hack na hindi naman totoo na. Ayan. Tapos yung sa PSP is, guys, alam nyo ba na ginagamit yung likod ng PSP at hindi Yes! siya necessarily dapat May CD pala dinadownloadan doon. ng hindi siya dapat dinadownloadan Yung pala yung legal na wave to play games. Kasi kami legally nagda-download sa Circle C. Ayun. So, yun talaga Actually, ang may purpose. or may not be legal. Pero, yung pala, may bala palang PSP. Akala ko SD card lang. Dapat may bala ang PSP. Which is, syempre, sobrang mahal. Alam niyo na. Pero to be fair, sobrang dali lang illegally download ng games sa PSP. Di ba, like, parang sobrang easy. As in, hindi mo kailangan ng, kunya sa DS, may R4, guys. Kung alam niyo yun. Alam niyo na yun. Cultured kayo kung may R4. Alam niyo. Pero sa PSP, literal na, drag and drop ka lang ng game. Like, parang wala man lang protection. ISO, diba? ROMs, bruh. Yeah, like, hindi siya mahigpit. Sobrang gaan. Kaya sa Pinas, yun yung sobrang strange na ang dali tama ka. Strange. Mag-port ng Yeah, kaya sobrang nag-boom sa Pinas kasi ang dali na mag-download ng games eh. Ayun. So, ayun, merong bala dapat ang PSP. Merong bala. UMD tawag to na, I think. Universal UMD, Media yes. Drive or something. Yun yata yun. Ayun. Media Disc or something. So, nasira yung tatlo naming PSP ni Kuya. Yung isa sa amin dalawa. Yung dalawa, tig-isa sa amin. Nasira yun na hindi naranasan yung port sa likod. I mean, sa katagalan, ganun. Katagalan, yeah. Tapos napunta din sa point na kapag naglalaro, there came a time na you'd rather play with others in other forms than play alone. Kasi ikaw lang yung merong PSP or ikaw lang yung gusto maglaro ng laro na yun, ganun. Parang ganun. Plus, yung WLAN, wireless LAN ng PSP, na meron pala siyang switch, ang tagal naming finigure out kung paano yun mangyayari. Yung nagbiblink sa yellow. Kasi pwede mo siyang i-off, pwede mo siyang i-on. Pwede mo siyang i-off, yeah. Usually, tapos in-off lang namin kasi akala ko. Tapos di namin alam. battery siya. Di namin alam na pwede siyang ma-off at ma-on. kaya hindi ka man makapag-multiplayer. Kasi naka-off. Kasi naka-off. Yeah, bro. Tapos di namin alam. Dati di namin namin alam. stupid shit na ginawa ng bata, right? Yung mga laro lang yung Pero actually, sa sobrang kaadikan ko naman maglaro is at a young age, natuto kong mag-download ng mga laro, ng mga ISO file nga. As in, bata pa ako nagda-download. Na legally mo dinadownload, by the way. Gusto ko lang sabihin. Sa legal site. Legal sites. Ocean of Games. Ay, sorry. Ayun. Boy po ba yun? Yes. Maraming mga weird na mga ancient websites, man. Na buhay pa rin hanggang ngayon. Na dina-downloadan legally ng mga games. Ayan. Marami akong kakilala na yun pa rin yung source hanggang ngayon. So, wow. More power, Ocean of Games. Thank you for legally distributing games. Ang stupid natin talaga nung bata. Pwede tayo makakuha ng virus or some shit, pero like, parang, .iso, download. Like, bro, chill. Doon ako, like, ito pa stupid shit. Like, may PS1 kami dati. Pero hindi ko alam kung paano gumagana idea ng memory card. Hindi ko alam kung anong point ng memory card. Para ba ko isasaksak tong square na to sa taas ng controller. So anong game ba yung nilalaro namin? Basta may game kaming nilalaro na paulit-ulit lang namin nilalaro. Kasi hindi naman namin nasa-save. Kasi walang save. Bro, hindi namin alam. Hindi ko alam. Kaya minsan tataka ko, ba't minsan may save, minsan wala? Pero hindi ko ever nako-correlate sa utak ko na, kasi yun yung memory card. And hindi kami tinuruan nung,
parents namin kung ano yun. Kasi hindi rin nila alam. To be fair, you know. Pero meron pala akong tanong. Hala, nagiging tungkol na sa gaming lahat ng ano. Pero ito, Alis kami dito. Okay, malapit na. Ito na, pa-ending na. yung- Go. bakit yung PS2 yung merong issue sa pag-start ng game? Kasi naaalala ko yung pag PS1 wala eh. Wala kaming issue sa pag-start ng game. Kami meron. Yung parang, di ba may dalawang yung ganong sound effect. Yung Okay? yung white. Di ba yung startup ng PS1? Yung may white tas may may ganun, di ba? May black pa. May mga games minsan doon na naghahang lang doon. Na nagstay Parang lang doon. sa PS1, So, kami, ewan ko, maybe yung madumi yung disc lang or something. I don't know. Tapos hihipan mo. Yay! Kami, ina-alcohol pa nga namin yung feeling ko, hindi yata pwede yun, right? Pero yun yung ginagawa namin dati. Tapos bumili pa kami na pampalit. Yung alam mo yung CD na isasaksak mo para quote-unquote malinis para yung malinis ano. yung ano. Para may maliit na brush. May maliit, yun, literal, iikot lang yung bro, like, shit. So actually ito going back to sa main topic kasi at tagal na namin nakatangent. Yeah, pero basically yun yung canon event namin na relate sa video games, right? But actually yun yung parang appeal ng canon event na every time na kapag it comes up in a conversation, you have a lot to talk about kasi you have a lot of memories stored in it kasi that it did that much impact on your life. Ayun. True, yeah. Na hindi ko expect that time, right? Like, in retrospect lang now that, you know, we're thinking about it. Like, yun pala yun. Kasi, after that, like, you know, yung Pokemon, hanggang ngayon, kita rin naman sa likod ko, may mga Pokemon plushies ako. Yeah. So, like, parang hanggang ngayon, like, ano na siya, part na siya of my me, part of my identity, you know? And, you know, yung person and actually, fun enough, nandito siya ngayon sa United States din. Yung person na yun, like parang small world, medyo malayong state niya, nasa gitna siya, I think. Pero yeah, like ang fun kasi like I remember tinatawag, may telepono na ba kayo dati? As in yung telephone na nakadikit sa wall? Or hindi hindi siya yung nakadikit sa wall. Yung ano lang siya. Kami kasi like, you know, ano siya. Kasi doon yung parang landline or something. Hindi ano siya, ba kayo? Yung iniikot ba yung phone nyo? Yung telepono? Yung bahay ng lola ko sa kapitbahay, yun yung may rotary phone. Yung mga solid bro, yun, ang astig doon. So hanggang ngayon, ang astig talaga sa akin ng concept. Yung parang, Kasi, yung tactile feeling. sorry. Hihintayin mo yung per matapos Per number, yung hintayin mo rotation. siya yeah. Ang astig dun basta aesthetically, like ang astig. Kasi telepono namin like beep lang. Pero nung nakita ko rotary phone, oh man, this is awesome. Pero yeah, I remember like dati tinatawagan ko siya, nandito na ako sa ganitong level or ganito nga kasi binigyan pa niya ako ng bala kasi sabi ko natapos ko ng yellow. Binigyan ako ng silver. Yung Gen 2, yung Lapras. Sobrang, feeling ko kung wala siya sa buhay ko, iba yung trajectory ng buhay ko, legit. Kasi siya din yung awakening ko sa, babae. May preference pala ako. Women! Hindi lang pala siya men or hindi lang pala siya tao. Like, may babae sa lalaki. Siyempre, grade 2 ako. Like, what is this feeling? Like, parang, you know, like, close kami. Pero yeah, like, I remember tiyatawagan ko pa siya. Nasa unknown cave ako. How do you solve this? May puzzle yung, you know, yung may mga ganun puzzle. Yeah, yun lang. Parang I feel like after that, talaga like, nag-change yung life ko. Like, ironically, no joke. Yeah, like, mas naging, hindi mo well-read, pero na-speedrun niya yung ko. So, nung bumalik akong public school, medyo like, ahead ako innocent dun sa English, when it comes to English. Kaya dati proud ako dun bata ko na, pag English, 90 pataas ako. I don't know, like, you know, syempre like, damn, yeah. Dahil yan sa Pokemon, guys. Thanks to video games, Thanks to video games, yeah. Yun. Merong positive effects. Hindi laging negative effects. For sure. Yeah, good fun memories. Meron lang din ako naalala sign. My gosh. Sa canon event din to. Kasi technically, yung girl na yon sa'yo is canon event siya ng women. Tapos, gaming. Yun yung dalawang canon event na parang medyo consolidated lang siya sa isang Pero sa akin naman, ang
ang canon event ko para ma-realize na I'm straight is freaking Meteor Garden, man. What the heck? Wait, what? I don't know why. Na parang, Okay. tas ito pa, kaya din, Meteor Garden. ito din, sa mga ka-close ko or medyo naging kaano ko, or sa kakilala ko at least, kaya ganito yung persona ko or kaya ganitong uri ako ng tao lumaki. Or at least considerable amount pero hindi a big part of it. Na parang meron akong may pagka bad boy persona yung ano ko to a fault. Hulaan nyo kung sino yung in-emulate ko sa Meteor Garden. My gosh. Ayun. Huwag mo sabihin yung nagpahaba ka ng buhok. Hindi. Kasi bawal eh. Bawal sa mga school yung mga buhok. Actually, Not yun yet. ayaw ko dito Not eh. yet. Ayan. Alam ba naman, imposible, hindi, Meteor Garden, sobrang phenomenon. Yun yung, ano mo comparison ng Meteor Garden ngayon? Ano nga ba? Like, anong yung ganong fame? Well, hindi na kasi hindi na tayo nanonood. Well, isipin mo, ganun siya kalaking parang cultural something. Ganun siya ka-popular. Na kahit tayo na number one, mga bata, nung time na yon, pati hindi naman tayo, kahit yung mga hindi fan ng mga Doon ako first time kinilig. drama. Like, yun yung feeling ng kilig. Na, like parang, tumatakbo si Sunshine. Hinahabol si yung bus. Remember my episode? That makes sense. Bro, oh my God. Bro, tapos yung notebooks. Lahat yata ng notebook natin. Like, at least at one point, Meteor Garden. Merong cover na Meteor Garden. My gosh. Yeah. Actually, yun din. Yung kinidnap si Sunshine, yung hinarangan niya ng upuan. Di ba hampas din sana si Sunshine ng chair? Sumara si Dao Mingsu. May mga classic moments yun, man. Lumalabas ang edad natin, pre. Actually, legit. Napag-hahalataan tayo. Pero naging crush mo si Sunshine? Yun yung parang yung canon, oh shit, I'm straight. I like women. Naalala ko. Isa sa mga pinakauna kong naging crush nung bata ako. Nang may muwang na ako. Kasi feeling ko nagka-crush ako nung wala pa ako muwang, tapos di ko pa alam ko ano yung concept ng crush. Pero nung alam ko na yung concept ng crush dahil sa Meteor Garden, kasi romance yun, na intindi ako na, romance is a thing. Ayun nga, parang love, blah, blah, blah. Ayun. Yung una ko naging crush, Chinoy, pre. I mean, Chinay ba? Chinoy? Basta Filipino-Chinese siya. Dahil I mean, sa okay. Which is medyo racist sa akin kasi hindi naman Chinese yun. Hindi, pero siya, singkit kasi, right? Singkit. Yun yung parang doon. Yeah. Tapos mas matangkad sa akin nung time na yun. Well, ngayon feeling ko mas matangkad pa rin yun sa akin. Ayun. So like, kaklase ko siya nung preschool. Parang ganon. Tapos, basta, ayoko na ituloy ka. Wait, what? Canon event, okay. Canon event mo in a sense na doon ka nagka-crush basically. I mean, doon ako like na open kasi parang feeling ko ine-emulate. Ine-emulate yung si Daming so tapos yung crush ko si Sansha. So anong ginawa? Wait lang, now I'm curious kasi ako poke. Like so ba anong mo sabihin ginawa mo, binuli mo siya. Sabi binuli mo siya. Oh, medyo. No. Man. Okay. Hindi ko siya binuli. Okay. Pero doon nag-start yung sobrang bata ako pa na tas pakul na ako noon. Alam mo yun, yung parang kung ano yung demeanor nga ni Dao Mingsu. Yun. Ganon. Pero pinopormahan yung crush. Pero syempre, ano pa rin, cool pa rin, alam mo yun, na parang hindi nagbe-break ng composure. Nagkikringe ako, No, yeah, I feel ko kasi like parang, napagdaan ako din yan. yung akala mo like yung pinakastig na tao sa buong klase mo. Tapos nagiging ikaw yung pinaka-weird.
Ikaw, ang labas pala zooming out. Like, oh, weird naman itong tao to. Eto, okay. Dahil nag-share ka, okay, gusto mo mag-share. Okay, gusto ko i-spill lang sa sarili ko, okay? Kasi ganito, kung gusto ko lang makuha niya imahe ko as a person, okay? Kasi nag-stick to hanggang high school, okay? Hindi ko alam kung ba't ako nagka-jowa nung high school. Junior high. Ganito yung hair ko right now, medyo mahaba, right? Hindi ako... Kasi akala ko bagay sa kanyang hair. Kasi may certain hair minsan sa buhay mo na eto na yung buhok ko habang buhay, right? Yeah. So nung yung junior high, medyo matigas ulo ko, ayaw ko magpagupit. So, tapos yung style ang astig kasi hindi ako nag-gel masyado. Like pinapabaya ko lang siya maging quote-unquote natural, right? So, para maging quote-unquote natural siya, hindi ko sinashampuan yung buhok ko ng ilang araw. I relate. Oh my gosh, yes! Okay, di lang ako. Yun yung strategy ko dati kung bakit mukhang, oh damn, like parang nag-stick yung hair ko. Ang ganda ng hulog ng buhok mo. Pero putang ina pre, ang oily ng buhok. Yeah. Actually, it's actually the oil. Kindred souls tayo, man. It's Kindred actually the souls. oil na parang nagpapaganda Yes. ng buhok. Kasi parang yun yung parang natural shine and stuff. Yes. Kasi kapag shampoo, kasi ito, especially for the guys, lalo na sa mga guys na Bro. hindi super inclined sa self-care or sa, well, ayoko Yes. sabihin sa Bro, hygiene ewan ko. kasi, No. Maging malakas ka. Yes, hygiene. Hindi ako hygienic when it comes sa hair, okay? Sa toothbrush and stuff, like, ano ba? well, feeling ko, hindi Bro, naman sa kasi parang tinuro sa atin, na parang super basic nung sinabi sa atin. Well, medyo matanda na ako, pero medyo late na rin ko na rin na laman na, guys, shampoo goes in your scalp. Tapos conditioner comes. Conditioner is for the hair, the strands of the hair. Tapos yung shampoo sa scalp, hindi siya kapag long hair ka kasi mayroong mga lalaki na long hair. Katulad ni Kuya, long hair. Hindi mo siya shampooan yung buong buhok mo. Yung ano lang, yung scalp lang. Tapos yung conditioner, yun yung wag mong ilalagay sa scalp as much as possible kasi yun yung dandruff. Kasi yung madadruff ka ba ng bata? Ay, nung high school, let's say? Hindi. Ngayon ako madandruff. Freak. Baliktad. Ako dati super, syempre, hindi ko hinuwagasan yung hair ko. So, imagine, oh my God! Bigla ako na-cringe real life right now. Naalala ko kasing ginagawa ko. Nagsasnow pa rin, nagsasnow. Yes! Oh my God! Bakit ako sobrang... as in, mababalikan ko in real time yung reaction ko, bigla ako nag-cringe. Yeah, As in, fizically nag-cringe ako right now kasi bigla ako natandaan yung... Bakit? Paano ko nagka-jowa ng junior high? Shoutout sa'yo. Hindi ko tayo name drop, syempre. Pero like, thank you. Tinolerate mo yung aking sobrang immature, unhygienic ass. Or na-tolerate mo for that long. Grabe. So, pero ngayon wala na akong dandruff. Like, hindi ko siya na may miss. Pero dati talaga, like, proud moment pa ako nun. Proud pa ako nun. Make it rain. Bro, legit, man, why am I so... Pero yun, like, parang, I guess, ano ko yun, naisip ko tuloy bigla. Ako feeling ko ngayon Matandaan ngayon ako din na dandruff kasi ngayon lang ako, or in recent years lang ako naging technically outdoor person. Tapos... so hindi batak yung ano, yeah. Yung ano ko naiinitan, ganun. Kaya siguro mabilis mag-dry yung scalp ko. Ayun. Tapos kapag sinashake mo na ng konti, ayan na, nagsasnow na ng bahagya. Yo, bro. Yeah. Damn. Alam mo yan, no? Ang alala ng dandruff ko before, alam mo yung, hindi na siya snow na, kumbaga, syempre, yung hair natin, yan, ganito hair. Snowstorm. Pero, alam mo yung ano na, parang ka na naka-glitter, meron nang like kumakapit sa, yung ganon, right? Like, bro, like, glitter. I'm sorry sa mga nakikinig at nanonood kasi na-imagine nyo. Like, nakikita mo na. Hindi na siya yung kailangan i-shake mo yung buhok mo para lumabas. Nakaipit na siya sa hair. Hindi, wala na siya sa scalp. Nasa hair na siya. Nasa hair strands na siya. Na-stuck na siya doon. Na-stuck na siya doon. So, bro, like, sobrang ano pa ako dati na, kasi ang ganda ng forma ng buhok ko. Siyempre, kapag sinabunan ko, lalambot yung buhok. Yun yung perspective ko eh. Lalambot. Kasi siyempre, of course, kasi wala na yung dumi. So, hindi na siya titigas, you know?
Man. Pero Not okay. good. Not I good think hygiene wise. I think it's better. Siguro just kahit twice a week siguro mag-shampoo kapag ganon. Pero Twice a feeling week. hindi I feel like nga kapag every ganon. other day eh. At least Oo. every other day, right? Ayun, every other day. Ayun, mga ganon. Yeah. I think not shampooing your hair is I think better. I mean, source I made it the fuck up. Hindi ko alam kasi ito merong science behind this stuff. Pero I think I heard somebody or I read from somewhere na hindi mo dapat talaga sinashampoo. Ang masama though, yung maglalagay ka palagi ng hair products like wax and gel sa buhok mo palagi. Tapos hindi mo palilinisan after. Na-addict ako dyan nung senior high, I think. Naging siya, it became a thing actually. It became a thing yung meron ko wax? Alam mo yun? Yeah. Before actually I actually like gel more than wax. Kasi mas trip ko wax. Ang gel ang oily kasi kasi sa kamay, lagkit. So, parang ayaw. pero ako naman gusto ko yung gel kasi I think yung gel is meron siyang natural shine. Sobrang matte ng buhok ko kaya ayoko ng yeah. I guess depende sa hair, right? Medyo makulutin ka, right? Yeah, wavy. Yeah. Medyo wavy. Ako, hindi ko na-experience yung pagiging wavy hair eh. So, I guess, magkaibang... Kaya actually, yung product ko ngayon na madalas ko rin ginagamit is, siya? Pomada. So, hindi siya wax. Kasi ang wax nga is matte. Wala siyang shine finish. Yung pomade, yung pomada, is meron siyang shine. Kasi, as in, hindi black yung buhok ko. Borderline black siya. I mean, an excuse of a black. Yun, excuse of a black. Yung excuse of black hair yung buhok ko. Like, andun lang siya kasi technically black siya. Kasi wala siyang ibang kulay. Pero andun na siya sa parang, konti lang, magiging gray na yan, magiging hindi na yan black. Kaya nilalagyan ko ng shine. Ayun. Kasi actually ayoko yung buhok ko, yung hindi texture eh. Basta yung shine ng buhok ko, yung lack thereof ng shine. Then, ang daming tangent ito episode na to. Boom. Pero canon events, right? Yung parang like, we look back sa mga itong specific moments na parang, bro. Hindi na niligo. Good kind of bro or good kind of, bad kind of bro. Bro or bra. Yeah. Ayun. Ano ba? Ano pa bang canon events natin sa buhay? Meron akong, canon event, na-meet ko yung at this point, ex-partner ko. Super life-changing yun. Sa akin kasi, mahabang relationship, pero may mga malilit na circumstances na nangyari para mangyari yun. And I think kung may isang step na nawala, hindi kami ever mag-meet. And iba yung parang point ko, iba yung trajectory ng life ko. Kasi like, nakwento ko na to before, pero sa school namin, nung senior high, may sports fest. I think lahat naman ng school may sports fest, diba? Parang may event na like a week na walang pasok. Ewan ko sa inyo may ganun before. Meron ganun. Basta parang isang linggo, tas puro sports lang talaga or events lang. So, actually, plano kong hindi umaten. Plano kong hindi umaten. Kasi like parang feeling ko, free walang bakasyon. pasok. Free bakasyon. Yeah. Kasi like after that, bakasyon na eh. Get Kasi out of jail free card. Oh yeah, parang ayoko na. Like okay na ako. Like, kasi like at that point, medyo, it's been a while na single ako and stuff. And tsaka parang, hindi wala sa isip ko magka-jowa, ganun. Parang lang, solo life. So, pauwi na ako nun. Ito yung mga maraming instances na nangyari to, ang weird. So, pauwi na ako, meron kang dadaanan na parang stairs, tapos gate. Basically, like, may dalawa kasi sa gate. Paano ba explain? Basically, may dalawang hallway para makapunta ka dun sa gitna ng gate. So, pwede ako sa left or sa right. Basically, parang ganun para madaling explain. Ano na nangyari? Dumaan ako sa left. Dumaan ako sa left. Like, parang syempre, like, minsan trip mo sa right, trip mo sa left. Sakto, dumaan ako sa left. Doon sa hallway na yun, may classroom. Usually, doon nagmi-meeting yung mga, officers. Kapag may event kami. Nakita ako. So, niyaya ko ni isa kong friend na, Sain, tara, may
may meeting, may gagawin tayo bukas, may ano tayo sa Sports Fest, may event, like mag-ano tayo, magpaplano. Sabi ko, naisip ko, parang pauwi na ako eh. Kasi literal pauwi na ako, yung mindset ko, pauwi na ako. So sabi ko, sige na nga, mag-attend lang ako. Pero plano ko pa rin umabsent nun. Para mag-attend lang ako ng meeting, para may attendance. Pero absent ako bukas. Siyempre, like parang wala akong pake masyado. So like, siyempre, nag-meeting kami. Nakalimutan ko na kung bakit, pero like pumasok pa rin ako. Kasi I guess na-entice ako dun sa idea na mag-merge kasi dalawa lang yung section that time. Dalawang Humes. Kasi dalawang ABM, dalawang Humes. Yun lang yung ino-offer nung ano namin that time, nung school. So i-merge sa event na yun. So magko-collab. Medyo competitive. I guess yung lumabas yung pagiging competitive kasi yung, syempre, Humes tayo. Humes ka ba nung ano? Yeah. Okay. So alam mo yung actually, idea na sa amin naman, sa amin 3 courses lang yung 3 track lang in-offer. Humes, 3. ABM, pati STEM. Yun lang. STEM, okay. Sa amin dalawa lang eh. ABM siya Humes lang. So 4 na sections lang siya sa grade 11. Interesting. Okay. So pero gets me Humes, right? Medyo may ano tayo, mataas ihi natin. Legit. So syempre, yes. syempre section pataas. Syempre pagalingan. Humes din tayo. So magko-collab. So first time to kasi usually ang daming competition throughout tapos sila the yung school mga year. kalaban. Kasi yung kalaban. So parang ngayon collaboration like, okay, maybe ito yung na meet the enemy. Parang yung message ko that time na kikilalanin ko lahat, tatry kong kausapin lahat. Para at least hindi sila villain sa utak ko, right? Yun yung mindset ko going in. So pumasok ako kinabukasan. And as fate fate is, fating right now. Plano kong kausapin lahat. Pero throughout the event, kami lang nag-usap. Kasi ang nangyari doon is tinanong niya ako, siya yung unang nag-approach eh. Tinapik niya ako. And sobrang related to sa topic natin right now, na-realize ko. Kasi una niyang tanong, sabi, excuse me, tumingin ako sa likod. Ikaw ba yung kasi may group chat, may Facebook group chat, right? So nandun lahat. So tinanong niya, ikaw ba yung may profile pic ng Assassin's Creed? Kasi meron akong kaklase na may Assassin's Creed na profile pic. Hindi ako yun. And imagine if tinapik niya yung friend ko, hindi ako. Imagine. Kasi sinabi ko that time, hindi ako yun. Oy, pero naglalaro ka rin pala ng Assassin's Creed. You know pala yung game na yun. Kasi that time, naglalaro ng Assassin's Creed 4, Black Flag. Tapos siya, 3. I think 3 nilalaro niya. Okay. And then, the rest is history. Na-entice ako. Like parang, na-fascinate ako. Oh man, girl gamer, bro. Pero like parang, I don't know, the gaming, you know? Cringy. Pero like parang yung mindset ko, naglalaro siya ng Assassin's Creed, pretty cool. Tapos hanggang sa like, oh man, this girl's pretty cool. So like parang throughout the like 2 hours kami nag-usap, I think at that point, sa mind ko, magiging best friend ko to. Gusto ko to maging best friend. may something about it. May something about it na like, gusto ko to maging best friend to tanto. So, nung nag-meeting kami, tapos na yung araw, buong araw, yung mga kaibigan ko dun, mga klase ko, nag-gush lang ako the whole day na, bro, minamit ako dun sa section sa kabila. Bro, like, so perfect siya. Sabi ko, perfect siya, man. Like, parang feeling ko, siya yung I remember this description. Sabi ko, siya yung klase ng tao na pwede kong yayain sa bahay tapos mag-hangout lang kami. Maglalaro lang kami the whole day. Yun yung parang image ko na ito yung cozy friend. Yeah. Ito na yun. This is my new best friend. Inown ko na yun. Gusto ko siya i-pursue as best friend. And hindi ko pa siya nakikita as a partner that time. Kasi parang I guess that time hindi ako, ano mo yun, like hindi, may something about it na nakalock pa yung pagiging relationship, potential love life, right? Nagising na lang ako nung parang, I guess nagkaroon ng Christmas party na parang, I like this girl. I like this girl na for more than a friend. So, I guess yun, nagano na yun. Pero I guess naging canon event yun, yung pagdaan ko ng hallway yun. I think galing akong library nun eh. Ang dami lang nangyari. Ang dami lang dapat mangyari para mangyari yun. Kasi paano kung hindi ako yung nandun, hindi ko siya katabi. Hindi niya ako natapik. Yung kaibigan ko. Kasi yung kaibigan ko late eh. Medyo late siya nung araw na I think eh. So ako lang yata yung tao doon or 3 lang kami, 2 lang. Basta parang kaunti lang kami. Yung posisyon ko doon nung araw na yun sa stage. Yung pagdaan ko sa hallway. Yung timing. Alam mo yun, like sobrang maraming lilit na moments na if hindi nangyari yun, absent ako nung araw na yun. Hindi kami mag-meet.
Ibig sabihin, iba yung trajectory ng life ko. Ewan ko kung ano mangyari sa grade 11, grade 12 ko. Baka wala na ako doon. Kaya ako nag-stick doon sa school na yun kasi nga, nandun siya. Di ba? Like, parang tinuloy ko, right? Pero what if nag-transfer ako sa next school? Parang ganun. Like, ang dami lang changes. So, I feel like, yun yung pinaka-canon event na like, I always look back on it as the moment na like, if ito yung parang Uncle Ben died. Uncle Ben dies or something. Like, parang, ito yun. Kasi like, you know, after this instance, itong moment ng itong event na to, canon event, yun na yung trajectory of sign, I guess. Parang ganun. For better or for worse, I guess. Ano, medyo mahabang story, but yeah, I feel like yun yung malaking canon event right now sa akin. Actually, I don't know if ikaw may ganun ka. Yeah. Pareho din tayo Ay, well? dyan. I mean, sa akin naman, ito. Yung canon event, yung biggest canon event naman ng buhay ko. Actually, hindi canon event yung tawag ko dito. It's something that me and my cousin made something about or parang conceptualized. Ang tawag namin dun is catalyst, pero it's a topic for another day, I guess. Na yun yung tawag ko dun. So yung biggest catalyst ng buhay ko is somewhere around 2019, I think. 29, okay. Wait. 2019. Okay. Dalawa na yung naiisip ko. Dalawa na. Okay. Hindi lang siya, before yung 2019. Yung 2019 kasi, malaking catalyst din yun. Pero it's more of introspection. Pero when it comes to an event sa buhay talaga na nagbago yung, yung trajectory ng buhay ko, it's around 2016 or 17. Okay. Basta ang alam ko nangyari doon, about din siya sa parang, may kinalaman din sa relationship, kind of. Ay, well, oo. Kasi, parang mahilig kasi akong like naniniwala ako dun sa trial and error na parang Trial and error, okay. tapos parang practical application of things yung mas okay na parang mode of learning. Pero it was late when I realized that hindi siya applicable most of the time, lalo na pagdating sa relationships. Kasi kapag ginawa mong lab rats yung partners mo or at this point parang ex-partners or karelasyon, hindi naman kailangan na parang jowa or girlfriend or something. Makakasakit ka ng tao. Tapos, there came a time in my life na in a span of 1 year, I think, bumalik sa akin yung lahat. Like, lahat nung parang sakit na na-dish out ko, whether it be intentional or unintentional, through the pursuit of learning how to handle relationships. Feeling ko yun lahat in a span of a year, na parang as in sabay-sabay, tapos sunod-sunod, parang ganon. Sabay-sabay at sunod-sunod na dumating yung parang pain ng... Kasi, paano ba? Okay, for context. What was the catalyst or canon event? Ano yung could to be more? Meron ako nagustuhan na babae. Tapos, by the time na nagustuhan ko siya, tas umamin ako sa kanya, sinabi niya sa akin na nagustuhan kita the whole year last year, pero hindi na ngayon. So, shit. Yun yung... Nag-slow mo ko ngayon eh. Bro, that's first. That's one of 3. Kasi after nun... 1 of 3? 1 of 3 events na sa iisang year. Ito. Akala ko 1 of 3 times na nangyari yun kasi ka na eh. So mayor ka na ng friend zone at that point kung... Actually, sobrang close friend ko siya. Sobrang close friend ko siya. Tapos, tinignan ko lang talaga siya as friend the whole year
last year na may gusto na pala siya sa akin. Tas by the time na ako na yung nakadevelop ng feelings, Hindi na kayo uli ng lahat. hindi niya na ako gusto, and I think may gusto na siya sa iba. So yun, sobrang shit. Okay, yun yung first nail dun sa 3 final nail in the coffin before dumating Okay. para sa canon event ng buhay ko Okay. na yan. May build up ang canon event, alright? So Okay. after nun, syempre, shit, devastated. Ang tagal kong na tenga. It's more than just 3 months, which is okay. Ito din, i-expose ko na naman sarili ko. Minsan lang very rarely akong sumusunod sa 3-month rule. Most of the time, mas maaga akong, May rule ba? I mean, hindi siya, 3-month suggestion. Okay. I mean, hindi ko, naririnig ko yan na parang pag may nangyaring kemi sa'yo, 3 buwan bago ka magka-jowa ulit or something. Or, maghanap or something. Actually, hindi siya, para sa akin at least, hindi siya para magka-jowa ulit. It's more of mag-try ulit. Mag-try ulit. Alam mo yun, na parang you're fresh out of pain or fresh out of heartbreak, fresh out of anything. Tapos, in 2 months, recovered ka na kagad. Parang ganon. Na parang, give yourself time. Pwede, tama. Pero dati, Time hindi to ko soak and, ginagawa. Hindi absorb. ko ginagawa. Like, as in, daig ko pa yung insert NBA player names NBA player's name here kasi hindi ko alam kung sino pangalan. Kasi naman magaling magpasa kasi At this point, halata nyo ba guys, hindi kami sporty sa buong topic namin this past hour and a half almost. Ayan. Full gaming lang and like, indoor activities. Ayan, And gun draft na hanggang ngayon wala pa rin. Nandito pa rin. So, at least may idea na kayo kung anong buhay na. Okay, anyway. Ayan, kumbaga. So after noon, tinry ko kasi syempre devastating noon kasi nagkagusto ko dun sa tao. Tapos parang I think na-damage din I think yung friendship namin before because of it. Na parang, which is weird. Kasi so kapag nagkaroon ng aminan tsaka tapos na-reject yung aminan, masisira automatic yung friendship. Parang ang weird lang na ganun. Kasi I didn't just lose a potential partner that day na parang nawala din yung closeness ko dun sa kaibigan ko na Sa yun. friend, Sana pala, hindi that's na what lang ako sucks Hindi na pala. No, I agree, man. That's what sucks sa mga ganitong pag-amin or even like if nag-start yung relationship niyo as best friends, Yeah, tapos magbe-break kayo, hindi lang naman yung relationship mawawala, yung Yeah. bond nyo din as friends eh. Iba na eh. kasi magiging awkward na siya na parang ganito, ganyan. May something na, yeah. I try to, because of that, tinry kong every time na merong ganun na mangyayari na parang, kung it's either ako yung aamin or kung aamin siya, yung kung sino man yung aamin sa akin, sasabihin ko na, kapag yung other party yung aamin sa akin, sasabihin ko na, nire-reassure ko na, walang magbabago. If anything, I appreciate yung honesty mo na parang nag-develop ko ng feelings. Pero kung ile-let down easy ko. Tapos sasabihin ko na hindi naman magbabago on my side of things. Kasi I still look at you the same way I look at you. Pero unfortunately, I don't look at you the same way you look at me. Yun lang. Pero pwede pa rin naman tayo hanggang friends eh. Parang ganon. Pero siguro, siguro selfish yun. Pero again, a topic for another day. Tapos ayun, going back, yung pangalawang nail dun sa trifecta, sa Trinity ng catalyst ko noong 2016 or 20, actually feeling ko 2016 ngayon, or 2015. Hindi ko na alam. Nagkaroon ako, nung naka-recover na ako, nagkaroon ako ng, nagkaroon ng, Ano yan? na-ship ako sa isang babae sa school. Sa UP. Yes. Okay. Tapos, na-ship ako dun sa babae na yun. Tapos, Na-ship, like, ano kayo, tinutukso? tas naging OTP kami, gano'n. Ganito, ganon. Tapos, merong times na parang, like, just to spite. Not necessarily to spite. Pero pantanggal mali siya kasi naawa ko sa sarili ko, pati naawa ko sa kanya every time na inaasar kami. Tinry ko mag-reach out sa kanya. Pero hindi ko in-expect na parang, number one, may crush pala talaga siya sa akin. Tapos pangalawa, magkakaroon din ako ng feeling sa kanya.
Pero, Parang PBB situation to. bruh. Pero ayun. Pag-partners, tapos bilang, ay, pwede ito maging love team ah. Kaso nung Pwede tumagal, seryosohin. ang naging nail naman dun sa event na yun is I'm pretty sure this person only got into a relationship with me for physical reasons. Oh, okay. Oh, that ain't so bad, right? Or ikaw kasi basically gusto mo ng more, let's say, traditional relationship. Okay. Tapos siya It mas started off hedonistic. Hedonistic? It Tama ba started term yun? off as as something emotional. So something na parang, alam mo yun, yung emotional connection, ganon. Tapos, Mm. kaya siya parang naging devastating naman sa akin na parang, holy shit, you only wanted this for the physical stuff? Kasi, finrame siya sa simula nung tao na yun as something na gusto niya magkaroon ng emotional connection. Tapos nung tumagal, hindi pala ginawa niya lang yung emotional connection para makaslither in dun sa physical. So, physical, yeah. Ayun. So Okay. oh shit. Yun na naman na ano na naman ako na parang holy shit, I feel used na parang yun dun sa unang scenario naisip ko na shit, I was too late. Kumbaga, hindi ako nag-take ng chance nung year na pero hindi ko rin naman masisi yung sarili ko. Pero at the same time, I kinda was that time. Tapos dun naman sa pangalawa na parang, holy shit, now that I shot my shot, ito naman yung nangyari. Tapos, meron naman akong childhood sweetheart na kakilala ko siya na parang since bata kami, magkakilala na kami. Tapos parang hindi ko alam kung nagkaroon siya ng crush sa akin ever, pero naging ex ko siya at some point. Tapos ako naman is parang nag-crush din ako sa kanya, pero on off yung parang feelings namin sa isa't isa, I think, kasi syempre bata pa ganun. Tapos naging ex ko siya, nag-akma yung time na gusto namin yung isa't isa, tapos medyo hindi na kami ganun kabata nun. Pero that time syempre given nag-break kami, tas ayun, ganyan. Tapos, nung time na, after nung second, syempre, devastated, tas nag-chill uli ako, nag-mukmok uli muna ako. Tas after ko mag-mukmok, naisip ko na, shit, actually, ito, shorter time to. Hindi ako masyado nag-mukmok. Kasi, nag-reach out ako sa kanya. Kasi parang naisip ko na, okay, this is gonna sound really kind of evil of me or masama in Let's say sociopath or context. psychopathic mo. Huwag mo na evil. Pero naisip ko kasi na, okay, itong taong to, may times, I'm pretty sure every time na babalik ako sa kanya, tatanggapin niya ako. Yung childhood friend ko na yun, na meron kaming emotional something naging ex ko siya. Diba? Masama. Pero no, I mean, in a sense, like parang naging safety net siya. Naging like parang pero okay. Actually, dapat i-defend ko yung side ko, pero hindi na. Kumbaga, yun yung kumbaga, it's good na na-realize ko yun dahil dun sa canon event ko na sobrang tagal ko nang kinakwento at this moment. Pero ayun, yung tao na yon, yung safety net ko na yon, try ko ulit mag-reach out sa kanya. Tapos napunta recently? Hindi. Nung time na yun. That would have been so juicy. Sinabi mo, yeah, recently. So, actually, nakikita ko siya. Doon sa kina-choreograph ko. Andun siya. Ooh, juicy. Ayun. Okay. Nag-reset lang ako. Alam mo, nag-shutdown na. Hindi. Ano yun? Andun siya, pero ayun nga, kumbaga, I've grown. Kumbaga, hindi naman, old flame, kaya may mali siya ulit. Hindi naman na ganon. Kumbaga, I've grown. Pati,
ayun nga, the fact na na-realize ko na, holy shit, ang sama nung pagkatrato ko sa tao na to. Especially considering na matagal na kami magkakilala ever since bata kami pareho. Pero ayun, Yeah. isa siya sa mga nagpa-realize sa akin, which is basically yung 3 events nga sa iisang taon. Nung nag-reach out kasi ako sa kanya that time, tapos parang, I don't even know if genuine yung nararamdaman ko or out of desperation na parang, feeling ko wala nung nagmamahal sa akin kasi una, late na ako dun sa una. Tapos pangalawa, ginamit lang ako ng pangalawa. Tapos doon sa pangatlo, ay, ito, sure ako, mamahalin ako na ito, ganito. Yan. Tapos, first and last time na nakausap ko siya about relationship stuff. Na sinabi niya sa akin na hindi na kita gusto. Pati feeling ko hindi na kita magugustuhan. Tapos yun. Doon talaga. Third time's the charm. Actually, na third time sa charm ako nun. Tapos, bro, it was so devastating. Yung 3 events na yun. Na hindi lang siya basta-basta canon event. It hurt so much that it shaped who I am as a person to reevaluate myself. And it hurt so much na ako na medyo closed off as a person to open up. Nag-open up ako sa tatay ko na closed off na person din. Wow. Ganon siya kalala. Ganon siya kalala na parang yeah. nag-reach out na sa tatay ko na. Tapos, nag-drop siya ng holy shit nugget. Golden nugget ng wisdom. Ano sabi niya? Ang sinabi niya, share mo naman. ang sinabi ng tatay ko, kapag sa tingin mo tama ka tapos mali lahat ng tao sa paligid mo, baka ikaw na yung mali. Yun. Wise. Parang gano'n. Yeah. Ayun, yun yung sinabi. True. Ay, I agree, yeah. Nagbago yung perspective ko na. The GOAT. Holy shit. Kumbaga, maybe, kasi masyado akong kumbaga, naging, even if a lot of bad things happen to you, tapos you internalize everything that's been happening to you, whether you blame yourself or you blame other people, it's the same, it's coming from the same place, which is medyo nagiging self-absorbed ka because of the pain that you're feeling. Tapos nagiging self-absorbed ka kasi it's either, tapos you want to point fingers. You want to point fingers to other people. You want to point fingers sa sarili mo. Ganon. Depende na yun sa tao. Pero ayun, kumbaga, ang na-realize ko dun is, give credit where it's due, pati give blame where it's due. Alam mo yun? Na parang, okay, bakit may blame? I mean, don't blame yourself for anything more than you are actually responsible of. Okay. And sino magiging judge yun? Oh, shit. I mean, okay. Yun yung concern ko sa, tama yung sinabi ng father mo, right? Pero yung, kung paano mo siya pinrocess, right? Like, parang how do you sino magiging, mediator ng thoughts na yan? Okay, kung ikaw lang din, right? Medyo risky yan kasi baka bumalik ka lang ulit sa dating behavior. Pero ngayon, mas reinforce na. Sa okay, perspective mas, na, di ba? Yeah. Mas parang naging question tuloy siya sa akin. No? Parang question sa'yo pala, hindi sa akin. Na parang how do you avoid that? Basically, yung ganong idea na magiging stronger echo chamber ka dahil mas inadvertently na reinforce yung idea o yung past behavior mo na, no, hindi. Ito yung mali ko. Ito lang yung mali ko actually. So lalo kang lumakas loob mo na, no, hindi. I'm owning to this mistake. Even though mas malaki mistake mo or mas parang ganun. Interesting. Sobrang na Rubik's Cube yung utak ko doon. Kasi okay, ito actually it's also possible na I embed on a lot of thoughts and interpret them the wrong way or kulang or in a different angle, which is not the angle that should be interpreted as. Kasi okay, medyo nag-introspect kasi ako ngayon na parang holy shit, medyo parang ganun yung nangyayari recently. Oh wow. Okay, I mean, wow. ayoko na uli maging sub-story. Canon event nga talaga siya. Let's go back to the topic na parang Yeah. Ayun, kumbaga. Pero yun yung lesson na parang, oh my God, I get it now. Yung parang ganun na, the meme, the gif. I get it now. Ayun. Like it took 3 tries from 3 different
people? Actually, Girls? tatlong sunod-sunod na malalang rejection kasi siya or malalang Yeah. bad events. Na parang yung una kasi is a missed opportunity. Tas yung pangalawa, the wrong opportunity taken. Tas yung pangatlo naman, yung akala mong sure na yung hindi lang siya, yung akala mong certainty naging uncertain, ay naging ano na siya. Yung certainty na yes, naging certainty na no. Which is, ayun, everything flipped. Kumbaga, everything is flipped on its head na parang, holy shit, what is real? Kumbaga, saan yung tama, saan yung mali, ganito, ganyan. Na parang, nasaan ba? Kumbaga, saan ba ako like lulugar? How do I know kung ano yung tamang gawin? Kung tama ba ginagawa ko or mali ba ginagawa ko? Like, everything flipped on its head. Tas yun, parang doon nag-start na i-recalibrate ko yung sarili ko. Tas it shaped me into who I am right now, which is not necessarily perfect. I mean, I know na ang dami kong shortcomings, pati pagkakamali pa rin ngayon. Pero, I guess that's the thing about canon events. Na parang, meron kang magiging canon event na mag-shape ng kung sino ka. Kasi never kang magiging perfect at matututo ka dun sa mga canon events na yun eh. Ayun. Actually, yun naman yung mahalaga. Kumbaga, biggest lessons ng buhay yung mga canon events. Tapos, sobrang effective nila kasi madali mo silang maaalala. Kasi, ayun pa, another thing, yung core memory naman yung sa Inside Out, mahaikaan. Yung core memories sa Inside Out. Ayun. Yeah. Yun eh. Basically, magiging core memories mo yung canon events mo. Kasi it's that impactful sa buhay mo. So, kapag natuto ka sa canon event ng buhay mo at naging core memory mo siya, technically, nasa memory mo rin palagi yung natutunan mo dahil dun sa canon event na yon. Which is equally dangerous as, katulad nga ng sinabi mo kanina, kung mali yung natutunan mo or yung nalaman mo or yung na-introspect mo sa canon event, yung magiging core memory mo is built on something that is not ideal or not the best outlook dahil dun sa nangyari. Which is also possible. I mean, ako, alam kong guilty ako doon kasi a lot of shit happened. Alam mo na, life is lifing and everything. Basta, ayun. It's the product of who I was or who I built myself ever since the canon events, ever since the last canon event ng buhay ko. Yeah. Pero ayun, kumbaga, another thing, may darating ulit canon event. May darating ulit. Tapos, matututuloy coming? ako. Oh, I mean, wag muna mag ng canon event. Dude, this just, like, we're getting older, we're looking back sa mga moments in life natin na, ngayon kasi like, life only makes sense kapag tumatalikod ka na look back on it, right? Actually, like, that's what sucks about it. Yeah, legit. So like parang, we look back on these moments and parang, oh, okay, gets ko na like fucked up. point A to point B, or I fuck up in this instance, ganyan. It's scary na parang right now, we may be fucking up. Yeah, tapos only our future selves will be able to know about it. Kasi tayo, are we in the process of fucking up, or is this is So life is kind of it's a ganung perspective, right? Ang scary ng life kasi nandun yung ultimate freedom. I think natanda ko yung quote ni sino ba yun? Yung comedian sa Night in the Museum. Ben Stiller? Si Robin Williams. Okay. May quote siya na parang sa 3 ba yun or sa 1 na kasi paaraw na, right? Sabi niya na right. I don't know what the sun's rising or something. Tapos sabi ni Ben Stiller like kasi alis na siya sa museum, sabi, what do we do now? Like, anong gagawin ko tomorrow? Tapos sabi ni Robin Williams parang, oh, that's fun. Parang, isn't that fun? Parang ganun lang, parang hindi mo alam kung gagawin mo tomorrow. Wait lang. Wow, hindi ko alam kung bakit, pero eto pala, Sign. Yeah. Medyo, ang daming RAM or software sa utak ko na nasasayang kasi sobrang dali kong makakabisado ng mga random na quotes
sa random na movies na napanood ko for some reason. Yes, may mga ganyan tayo. Meron tayong Um, RAM sa utak na walang kwentang Tinanong siya ni useless Robin Williams. info. Kasi alam ko yung tinutukoy mo eh. Tinanong siya ni Robin Oh, go, Williams. you can code it better than me, go. Nakaupo na siya dun kay, nakalimutan ko yung pangalan Sa ng horsey. horse. Kasi source. Tinanong siya kung anong, actually feeling ko hindi siya tinanong. Sinabi lang ni Ben Stiller sa kanya na, I don't know what I'm going to do. Oh, yeah. Ayun, Yeah. parang, I don't know what's next or I don't know what I'm going to do. Tapos ang sinabi ni Robin Williams doon, how exciting. Yun yung sinabi Ay, ni how Robin exciting. Williams. Yeah, how Tapos, exciting. how exciting. Tapos nag-post na siya. Tapos naging, Nag-post na siya, naging yeah, box yeah. na siya ulit. Ayun. That's sobrang pero very profound, especially coming off galing sa actor na super galing din. Right, rest in peace. Pero it's like ganung reframing of like the world na every time you ask yourself, what am I gonna do now? And Di mo like, alam. parang You don't know. and parang parang sa like you could pwede mo siya sabihin na I don't know in a fearful way, right? Yeah. Or you could like parang reframe it as I don't know. Like parang parang interested be hopeful ka. tone. Yeah, na parang exciting kasi hindi mo alam. Fascinated, Yeah, fascination. So, ang astig ng Rambo kasi nakot mo siya na, yeah, isn't that exciting? Kasi it's pretty cool, yeah. So yun yung parang nangyari sa atin right now, I guess. Like, yung canon events natin is, kasi nausip ko kanina, like, okay, nakakatakot, pero nisip ko, maybe hindi. Maybe fun. Maybe, maybe something like good outcome here, na walang mamamatay na uncles or best friends. Pero siguro, okay din yung mga ganitong moments actually. What moments? If we can only look at life in retrospect, now we can only understand our lives or moments in our lives looking back, then I guess the best thing we can do about it is look back more pero not live in the past. Yeah, We yun should- important. Tama ka. You're right. We should look back on the past to remember or to analyze na parang, holy shit, baka meron ako nakaligtaan na sobrang cringe ko kasi ine-emulate ko si Daming Sunubata ako. True, yeah. Ayun. Tapos, alam mo yun, na parang matututo ka, pero never live in the past. Never live in it. Never dwell on it. It's something to look back on. Ibig sabihin, nakatingin ka lang. You're not walking towards it. Feet forward, head back. So, medyo bali yung ulo mo dun. So, ayun. Pero yun, that's the essence of Tumingin life. sa pinanggalingan, right? Yeah. Hindi balikan ng pinanggalingan. Tama Yes, ka, like, yes, just yes. tingin ka lang, like, okay, mali to. Tama to. Okay pala to. Yes. Tapos tingin sa harap ulit. Na, okay, papunta na ako here. Kasi medyo, it's true talaga. Kumbaga, it's an absolute truth na parang you can only understand the moments in your life in retrospect or when you're looking back on it na I mean tayo. Sa tingin mo, you're doing good right now. Sa ang ominous nung pagkakasabi ko na. Pero parang threat hindi yun. kasi natin Tingin mo, alam. magandang buhay mo ngayon? Tingin mo, you're doing good? No. hindi kasi Think natin again, motherfucker. alam. Hindi kasi natin alam if we're doing the right choices or the wrong choices. At malalaman lang natin kapag andun na yung consequences or yung rewards ng mga actions natin right now. Pero the best thing that we can Reaping do, the sowing, reaping the sowed. uh. You reap what you sow. Sabi nga nila. Tapos, kumbaga, ayun, the best thing that we can do is, ayun nga, look back, pero be careful. Good film, by the way. Be careful Okay, joke na, lang. mag-ano ka, na, Yeah. na, be careful not to turn every part of your body sa pag-look back sa past. Ayun, kumbaga, it's scary. It's scary, pero at the same time, dahil kay Robin Williams, dun sa quote niya, it's also fascinating. I had to rewatch that actually. Like, Actually, parang feeling ko maganda siyang ang daming maganda nuggets siyang film. din dun. My God. Yeah, but it's been a while. It's been so long since pinanood ko natin in museum. So, R.I.P. rip for Rip. sure. Canon Pero yeah, events. wow. Canon events. There we go. And hindi natin once, sinabi pala natin once, yung Spider-Verse. Sasabi ko sana na binanggit Actually, ang natin daming Spider-Verse. beses natin nasabi sa simula yung Spider-Verse. Sa simula, yeah. Kasi na-realize ko, hindi natin pero ako nga pala sa simula. Pero yeah, yun yung namin ngayon. Medyo, looking back lang a bit sa life-defining moments or / canon events sa buhay namin na we felt like,
Pero karamihan sa canon events shift, namin, nag-trade. medyo umiikot sa gaming. So, Yung, kaya siya ng gaming. Pero ano, di ba, bumalik sila, like, I think, like, even yung, di ba? Ang weird, yeah, like, gaming matters, okay? Like, parang, you know, sa mga hindi kayo nag-accept, kasama ka na doon kasi hindi mo ina-accept yung mobile gaming. Malay mo, may nag-meet, may naging mag-jowa dahil sa ML, you know, nag-chat sa ML na, hey, add kita sa friends list, you know, ano tayo, mag-duo, Angela ka, you know, ano ko, Aldous top lane, hindi pala top lane, XP lane. Hindi mo guess yung reference kasi hindi ka naglalaro. See? alam ko, So, kasi pwedeng maging off-lane dating yun. nga. Off-lane. Offlane, okay. Wait okay, lang, gets, paano gets. makakastack si Aldous kung nasa ano siya? Pwede siya mag-stack ngayon Sa sa monsters? minions gamit yung first skill. Sa Or minions. pag minamatay malapit sa kanya pero like lesser yung stacks yun. Okay. Tapos may bagong patch na parating na kapag may namatay na enemy malapit sa kanya, makukuha siyang 5 stacks agad. So, Oh, damn. very updated sa ML patch eh, no? Ang tagal ko naglalaro ako. Since 2016 ako naglalaro ng ML, I think. Ayun, So, actually, like, hindi. since sa pangit pa na version. Medyo full circle to. hindi ko ata nasagot. Nakapaglaro ako ng ML. Nakakatawa. Patapos na yung Ginagawa episode. si Aldous? Pre-exclusively si Aldous lang ginagamit ko palagi. I don't Okay, know so how at to least play alam mo yung, anybody else. So, alam ko yung okay, kit ni okay, Aldous. gotcha. So, Oh, there we go. yun Let me lang. get, Kasi yeah. yun lang alam ko sa ML. Yeah. Okay. At least alam mo yung sarili mong hero doon, di ba? Kinuha kasi yung ult yung nagbigay meteor siya. Habulin ka actually, niya. parang hindi ka meteor. Parang ano siya, cone something. Parang cone na drill something. Parang drill. Yeah. Weird. There we go. Canon event. Canon events. Jazz hands. Speak of canon event, maging canon ang event nyo kapag nag-subscribe, like, follow us, Sockmeds, you know, the drill. Gamer drill, skills the Aldous talaga. ultimate Gamer drill. skills talaga yung ano. Kahit ba yung pag-segue. Segways are getting better, right? Actually, yes. Ano ba? Final updates? I guess final updates, okay. Pwede ko siyang splok ng onte, right? So, here's the thing. Hindi pa halata. At hindi pa halata at this point, right? Jabez has been missing for a few episodes now. Hindi few actually, like more. Marami na episodes, right? And I feel like ito na yung official, actually ngayon lang ito malalaman ni Aldous right now. I-announce ko right now, hindi pa niya alam. Ipe-pressure ko siya right now live on air. Si Aldous ang magiging co-host ko muna for the meantime. You know, maririnig si Aldous for more episodes to come. Dahil sorry guys. Jabez is unavailable. Sorry, yun yung una mong speech, you know? Jabez is unavailable. Life happening. Yeah. Life is happening sa kanya. And buhay siya, don't worry. But you know, may adjustments lang sa life niya. Na it's taking like parang time away from this show, this podcast. So, you know, wish him well. Pero of course, the show must go on. Sabi nga, dahil Yums kami. Sabi na aming professor lagi. The show must go on. So Aldous is here. Kinasa ko naman siya before. Yeah. But ngayon ko lang officially announce na, hey, kasama si Aldous sa mga susunod na It's episodes. Plus, Officially. gagawin pa namin yung, alabal ko pala banggitin yung platform. Yung ginawa namin last episode. Pero on different parts of it. Ayun. Yeah, like parang every once in a while, right? Like, like para every other episode parang medyo, you know, something Plus, na may consistent ito din pala. show. We can only talk about so much. I mean, yung sa last episode, mga content katulad nun, yun, goldmine yun. Marami kaming malalaman doon. Pero, if there's anything that you want Sign and I, or anybody else na naging guest na sa Midnight Crisis, or bagong guest, comment kayo. O kaya mag-message kayo sa akin, o kaya mag-message kayo kay Sign na, uy, gusto ko maging part ng Midnight Crisis. Yeah. O kaya, uy, gusto ko, alam nyo ba yung ganito? Pag-usapan nyo yung ganito, ganyan. Mag-suggest kayo sa akin kasi kailangan din namin. Hindi, pero ayun. No, like, yeah. It's just, you know, like parang, admittedly, right? Like parang kaya, since nawala si Jabez, medyo walang nangyaring interviews kasi like I've been saving it up. You know, pag magkasama kami, right? Kasi yun yung dynamic. But since like parang it's gonna take a little more time bago siya makabalik, I feel like sa mga next kami episode, no promises. Sa mga next kami episodes, you know, baka may bagong voices, new guests.
I feel like ano siya, ipupursue ko na for real because of the changes, kumbaga, or the ano. But yun lang yung lore, I guess, behind the scenes ko. But parang I've been, hindi mo withholding, pero like, I've been like parang, hinihintay ko siya bumalik para magkaroon kami ng new people to talk to, basically. But, Pati yung sa kanya actually, yeah, being gone for this long, marami ng ano eh, marami pwedeng siyang kwento. I pag-usapan. feel like, pagbalik niya, I feel like pwede siya catching up, yung comeback. lots and lots of episodes, to ano, like, to mine sa kanya. Pero for now, you know, like, yeah, Aldous will be here, stacking up. Yun, nag-stack siya right now ng episodes. Actually, speaking of, So, there we go. actually hindi siya stacking. So, pero I'm stocking up ng yung music ko actually. I'm working on it on the side. Medyo nagiging busy lang lately. Ayun. Tapos, okay lang yan. 1 hour and 30 naman na eh. Magkakaroon ako ng movie na ako yung lead. Tapos premiere siya sa EVMCC sa August 31 ng there we 11 go. Okay. a.m. Sakto. Kailan ba ito ipapublish? Wala, check natin. Sakto, sa Friday. So, sa 31, yeah. Sa 31? Panoorin nyo. Sa 31 yun? So, sa 29, 29, yeah. Okay. So, may 2 days pa bago magano. If you're hearing But this, i-update it's namin not too late. Yeah. Pwede natin to i-update yung description or next episode. Pwede nating anuhin yun, i-explore. Actually, here's the thing about That's exciting. Wow, hindi mo... That's actually pretty cool. Yeah. Actually, i-update ko in the following episodes kung ano yung nangyari dun sa premiere. Kasi merong premiere. Although, hindi ko kasi alam kung kailan siya ma-release. Although, hindi kasi siya parang... Wait, sabi mo, sa 29. Ay, sa 31. So, 31 yung parang premiere. Pero so, may kita ka namin sa TV. 24 FPS, 720p. Hindi. Okay. TV. Yung sa 31 is, ano siya, so parang film, basta EVM Convention Center, tapos merong ano kasi doon, premiere hindi sa TV, like parang event. Parang cine, event something, doon sa EVMCC. Like parang interesting. Invite kayo, guys. Tapos, hindi ko alam kung kailan siya ma-release. Kasi alam ko nagre-release sila sa YouTube nung mismong film na yun. Okay, yeah. Pwede namin i-link if ever i-link here. Kapag na-release na or something. Ano siya, it's a plug, you know? Tapos ano? Exciting yun. Like, wow, magtutuxedo ka ba or something for the premiere? Yes, actually, mag-ano ako. Yes, that's awesome. Nice. So, ayun, kumbaga, in the following episodes, i-update ko kayo, magkakwento ako about it dun sa kung ano yung nangyari pero premiere. very quick, kwento mo lang kung ano yung story, kung pwede mo ikwento kung anong pwede. Hindi yung experience, like, ano yung kwento, anong role mo, sino ka, Synopsis? sino kang character, and ano yung... basic synopsis nung... It's a really well-written film. In a way na it's about a guy, which is yung main character, which is the character that I played. Nag-ano siya, he's a working na siya. Tapos meron siyang group of friends, co-workers. Tapos those co-workers remind him of what happened sa pagkabata niya, na meron din siyang group of friends nung school days niya, nung high school days or something na ganon. Tapos meron lang paano ba? Feeling ko okay, hindi naman siya spoil, pero parang ano siya. Yung synopsis, basically, it's about a guy na like reminisce sa life niya before? Parang ganon? Merong guy na yung friends niya is gumagawa ng masama. Okay. Tapos, napareminisce siya kasi yung friends niya nung high school also did something bad, which resulted in him being in that state in life. So basically, ang nangyari kasi, ito na lang, ang pagkakagawa ng plot is, nagja-jump between old and young yung character ko.
Pero I'm playing both, Yeah. which is You're playing really, both, yung oo. young version? Yeah, Interesting. young and old version, So, which is yung young which is version hard. mo, like, paano like mas mahaba buhok or like paano ka na-portray as a younger version of you? Okay. Like Mas or minikapan ka for the actually older version? minikapan ako, pero okay, pwede naman Sa siguro. older version ka minikapan? Hindi, mas natural yung sa older version actually. Although Wow. ito. I guess we'll see soon enough. Pwede ko ba sabihin to? May NDA ba? I don't know, comment kaya tinatanong ko lang kung ano yung like basic synopsis pero, para okay, at least, ito. mapanood namin eventually pag na-release siya Ito lang. online. Okay, so parang commentary lang to. For legal reasons, this is only a commentary of the process. I didn't like the makeup to make me look young. Kasi it didn't translate as much. If anything, it kind of hindered. Kasi I think interesting. I can act it out. Kasi it's not, feeling ko, sa mukha kong to, pwede naman akong ma-portray as high school and old nang walang masyadong makeups na nilalagay sa mukha. Makeup or Lalo na kung kakapalan. feeling ko sa buhok lang yan and sa damit Yes, exactly. Right? Sa buhok, sa damit, pati sa actions. Meron tayong actions, sa body, yeah. which is actually medyo cute kasi nagre-reminisce din tayo tungkol sa childhood natin, pati sa canon events natin throughout the years. Ibang-iba yung So, galaw basically, natin yung story. before sa galaw natin Oh yeah, ngayon. for sure, yeah. Ayun. Yeah, So, yung galaw din. I think I'm capable of portraying that. So I didn't need the heavy makeup para i-portray ako i-portray ko yung sarili ko nung bata ako. Parang ayun lang. Tas ayun. May commentary tayo before pala lumabas yung film. Pero ayun, ang funny ganda nung pagkaka-weave nung plot kasi sabay na nagpro-progress yung old plot. I mean yung young plot, pati yung present yung plot. old version. Yeah, interesting. So Yeah, we're ano siya? excited yan. Sobrang solid. Tapos parang ang astig pa doon is yung end ng young plot is basically pwedeng ma-translate into yung start ng present plot. Interesting. Na meron konting time interesting. skip lang. Parang ganon. So, you will see. Yeah, we'll see pag na-release siya online. But, nice plug. Yeah. Tell us all about it kapag, sa premiere night. Yeah. Exciting yun. Exciting stuff. Actually, latest, sa premiere night ko na lang uli makikita yung mga nakasama ko sa cast nun. So, parang magiging reunion. There we go. Yeah. Yeah. Mini reunion siya after that. Yeah. Pero that's exciting. Nice. Ang daming projects. Umiyak ka sa Philippine Arena tapos ngayon lalabas ka sa public, sa, national TV. And I'm still broke. Yeah. Yes. The life of an artist. Oh, legit. An artist. So, Ganyan talaga. Like, life of an artist. Nasa limelight pero, walang Cup noodles. walang income. Cup noodles. Yun ang the grind of the artist. Speaking of grinding, yeah, like thank you for sharing that. Like, yeah, we'll see what happens. Share mo yung mga mangyayari sa mga susunod na episodes. Yes. But for now, yun pwede mo siya maging canon event. I guess yun yung story no, canon event. Nung guys, yung life ng guy na yun. Pero yeah, thank you for watching and listening. Yes. And daming revelations today. Pretty fun. And yeah, we'll see you or we'll, kung sino ka man, hindi ka namin nakikita. Message nyo kami. Message nyo kami. But yeah, next week, next Friday, mag-crisis ulit tayo sa midnight. Naghanap ako ng quotes, Mag-crisis. Oh, that's it. Bye. Bye. Done. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga tao to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. Has Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.